Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay nagkasama-sama muli dito sa atin pong pagtalakay ng kanyang mensahe sa video. Salamat at kayo pong lahat ay nasa mabuti at maayos na kalagayan. Hallelujah! So tayo po ay magpapatuloy na ating pong pagtalakay sa Breakthrough Part 8. At bago po tayo tumalakay, tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Hallelujah! Pinupuri ka namin, niluluwalhati ka namin, dinadakila ka namin, our Jehovah Rapha. Makapangyarihan Diyos amang nasa langit, kami po ay lumalapit, Panginoon po sa iyo. Kinakilala namin, Panginoon, ang iyong kapamahalaan sa aming pong mga buhay. Ikaw ang nakababatid ng aming mga sitwasyon at kalalagayan, Panginoon, sa buhay namin dito sa lupa. Hiling at dalangin namin, Banal Espiritu, ikaw ay magministeryo sa buhay ng bawat sapu sa amin. Katakuin ang bawat mga kapatid. Saan man dako sila, Panginoon, naroroon sa pakikinig ng iyong mensahe ngayong umaga. Dalangin na ikaw ang mag-minister, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. I-enlighten mo ang aming understanding, Panginoon. Bigyan mo kami, Panginoon, ng karagdagang kaunawaan, kamalayan, Panginoon, upang maintindihan namin, Panginoon o Diyos, ang paksang aming pong tinatalakay, o Diyos. Dalangin po namin, Panginoon o God, ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila, ikaw ang aming kinikilala, Panginoon o Diyos, na nasa amin pong kalagitnaan. Hallelujah. We acknowledge you, Holy Spirit, because you said to your word, it is not by might or by power, but by the Spirit of you. We allow you, Holy Spirit, na mag-minister sa buhay po naming lahat. All these things we ask and we pray in the mighty name of Jesus Christ, our Lord and our Savior. Amen. Amen. Hallelujah. Again, ang ating pong paksa ay may kinalaman po sa fight, the good fight of faith. Turn your Bible in the book of 1 Timothy chapter 6, verses 11 to 16. Verse 11, But you, O man of God, plead these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. Fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, to which you were also called, and have confessed the good confession in the presence of many witnesses. I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, who witnessed the good confession before Pontius Pilate. 14. That you keep this commandment without spot, blameless, until our Lord Jesus Christ appearing, which we will manifest in His own time. He who is the blessed and the only potentate, the King of kings and the Lord of lords. And verse 16, who alone has immortality, dwelling in unapproachable light, whom no man has seen or can see, to whom be honor and everlasting power. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon, pinagpala na ang kanyang mga salita. So, ang ating pong objective again ay may kinalaman po doon sa to understand how to fight the good fight of faith in time of adversaries and disease. Hallelujah. So, yung ating pong unang tinalakay ay may kinalaman po doon sa, again, bigyan ko po ng pagpapaliwanag yung adversary, ibig sabihin ay one that contends with opposes or resist an enemy or opponent. While yung zees ay may kinalaman po doon sa possess thoughts, mind, physically inflict, to vest ownership. Amen? Yung pinapaisip sa atin ng kaaway para maging ganun tayo at hindi tayo makalaban ng tahasan sa kanyang mga strategies na ginagawa in our generation today. Hallelujah. So, yung unang tinalakay po natin, how to fight the good fight of faith, doon sa verse 12b, may kinalaman po doon sa lay hold on eternal life. Kaya bigyan po natin talaga ng importansya yung eternal life. Amen. Ang buhay po natin, wag lang nakafocus, amen, dito sa lupa, kundi i-focus po natin doon sa eternal. Hallelujah. Kagaya nung talatang binasa po natin sa Philippians, na sinasabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize, and that prize is what? The upward call of Jesus in heaven. Amen? Hallelujah. Kaya yun po yung bagay na maging panuntunan po ng ating pong buhay. Tinanggap natin ang Panginoong Jesus. We receive the eternal life. Patuloy niyang naranasan natin ang benepisyo nito habang tayo nabubuhay dito sa lupa. Pero higit sa lahat, hallelujah, matapos yung buhay natin dito, because we fight the good fight of faith, yung buhay na walang hanggan, fulfillment sa piling ng Panginoon,
mararanasan ng lahat ng mga nagtiwala at naglingkod sa Kanya ng lubos dito sa lupa. Amen? So, yung ating pong ipagpapatuloy ang ating pong tinatalakay. Pangalawang bagay na nakapaloob po dito sa how to fight the good fight of faith. Hallelujah. Sa verse 13. Hallelujah. Ito po ang sinasabi. Again, babasahin ko po, I urge you in the sight of God, who gives life to all things, and before Christ Jesus, to witness the good confession before Pontius Pilate. Hallelujah. Pag binasa po natin yung Matthew chapter 27, verses 11 to 14, it is the confession of Jesus nung siya po ay nakaharap na kay Pontius Pilate. Verse 11, Now Jesus stood before the governor, and the governor asked him, saying, Are you the king of the Jews? Jesus said to him, It is as you say. And while he was being accused by the chief priests, elders, he answered nothing. Then Pilate said to him, Do you not hear how many things they testify against you? But he answered him not one word, so that the governor marveled greatly. And even Pontius Pilate, during the time of Jesus' confession, amen, iniintay niya na ipagtanggol niya. Iniintay ni Pontius Pilate ipagtanggol niya kanyang sarili, pero hindi pinagtanggol ng Panginoong Hesus yung kanyang sarili. So makikita mo yung motibo ng Panginoong Hesus. Makikita mo yung sincerity ng kanyang ginagawa sa harapan ng maraming mga witnesses. Hallelujah. Yung ibig sabihin ng it is as you say, his testimony, ang ibig sabihin, his testimony done in solemn word, and his voluntary death. Alam niya na doon sa kanyang kinalalagyan, hindi na siya makakalaya doon. At yun ang magiging dahilan para siya ay i-charge sa isang crime na kung saan ay i-charge sa kanya. At yung crime na yon ang pinakasukdulan na ay death sentence, crucifixion. Pero walang narinig ni isang word para ipagtanggol ni Jesus yung kanyang sarili. What a good confession. Hallelujah. In the sight ng mga punong hukom at sa lahat ng mga taong naroroon. Hallelujah. Yung high priest, scribes and elders, chinarge si Jesus, ano po yung mga bagay na nakapaloob? Dalawa eh. Yung sedition at saka yung treason. Yung sedition, ang ibig sabihin po ay incitement or resistance or insurrection against lawful authority. Katumbas po nito, rebellion. Yung treason, betrayal of trust. Inaalis ni Jesus ayon sa mga high priest, scribes, at mga elders of the city. Hallelujah. During the time na sila ay nasa Sanhedrin, inaalis daw ni Jesus yung trust ng tao doon sa gobyerno ng Roman. So, ibig sabihin, mayroong mga false witnesses na kung saan hinard sila. At isa nga po doon sa nakukunay nila ay si Judas Iscariot, one of the disciple of Jesus. So mamaya papaliwanan po natin ang mga bagay na yan. So dalawang bagay, yung sedition and treason. So could you imagine, nagkaroon ng injustice. Even yung high priest na tawa, nilabag nila yung kanilang batas. Wala dapat pagdilitis na ginagawa during at night. Kasi after doon sa Garden of Gethsemane, nung hinuli nila si Jesus, kasi ipinagkanulo ni Judas Iscariot, dinalagat sa Sanhedrin, gabi, dilitis. Kaya early in the morning, dinala kay Pontius Pilate, itong si Jesus. Could you imagine that? At doon sa Sanhedrin, kasi ito yung Jewish trial court, doon sa Sanhedrin, mayroong mga false witnesses na naroon, na kung saan nag-testify ng mga bagay para maging valid yung reklamo ng mga high priest patungkol dito kay Jesus. Hallelujah. Talagang nilagyan siya talaga ng issue. Nilagyan talaga siya ng kasalanan na kung saan hindi naman niya pagkakasala. Hallelujah. Amen. In John 8:31-32, hallelujah, binabanggit po dito ng Panginoong Hesus. Then Jesus said to those Jews who believe Him, If you abide in my word, you are my disciples indeed. And verse 32, You shall know the truth, and the truth shall set you free.
Having a good confession, even in these tough times, kinakailangan alam natin yung truth. Sino yung truth? Amen? Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Amen. No man comes to the Father except by Jesus Himself. So, ibig sabihin, kung merong truth na lalabas sa atin pong labi, it is what? The Word of God. Amen? At yung truth na yon, yung Word na yon, nagkatawang tao, and that is Jesus Himself. So, ibig sabihin, doon sa harapan ng mga high priests, scribes, elders, doon sa Sanhedrin, hindi siya nagsinungaling. Sinabi niya kung ano yung dapat niya sabihin. Sa harap ni Pontius Pilate, sinabi niya yung dapat lang niyang sabihin. No more, no less. Hallelujah. Nagkaroon siya ng good confession. Hallelujah. Ang ibig sabihin ng truth ay ginosko. Ang ibig sabihin nito ay to understand, recognize, realize. It is the acknowledge, or it is the knowledge that has in an inception, a progress and an attainment. It is the recognition of truth by personal experience. Magkakaroon ng good confession yung isang tao kung siya ay merong kaintindihan, meron siyang kamalayan doon sa bagay na nagaganap sa kanyang buhay. Amen? At ito ay kanya talagang nararanasan. Kaya si Jesus Christ, nung siya ay nilitis doon sa Sanhedrin at doon sa trial court ng Roman, hallelujah, wala siyang sinabi na kung saan ay hindi totoo. Pero nung siya nililitis sa Sanhedrin, nagkaroon ng mga bad confession doon, mga false witnesses na kung saan chinarge siya para maging valid yung reklamo na ginagawa sa kanya. Hallelujah. Kaya sa panahon po natin ngayon, yun ang mahalaga. Ang lilitaw sa ating pong bibig. Hindi pleasing in the ears of many people. Kahit yan ay nasa high rank ng posisyon, kailangan na marinig ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Hallelujah. Para tayo ialis sa anumang kamalian ng ating sasabihin, kailangan alam natin yung ating sinasabi. Nararanasan natin yung ating sinasabi. Hallelujah. In Proverbs chapter 18, verse 21, death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Nasa dila natin. Amen? Ang buhay at kamatayan. Kaya kapag tayo ay nagsalita, hallelujah, siguraduhin natin yung sasabihin natin ay totoo. Amen? At yung katotohanan, nakabase dapat saan? Sa salita ng Diyos. Kaya nga, magiging good witness tayo in our generation today kasi alam natin kung sino yung ating ipinapakilala sa kanila. At alam natin ang buhay ng ating ipinapakilala sa kanila, and that is the Lord Jesus Christ. Saan man tayo makarating? Amen? Saan man tayo makarating, hindi natin dinidepensa ng ating mga sarili, kundi ang sinasabi lang natin ay pawang katotohanan. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa buhay ng marami sa ating pong panahon ngayon. Amen? Merong dapat mapakinggan. Hallelujah! Maraming mga fake news. Maraming mga news na tayo ay narinig in our generation today. Pero ang dapat marinig ng maraming tao is what? The good news. Amen? And that is what? The Word of God. Kailangang makilala ng lahat ng mga tao. Kailangang makilala at marinig ang salita ng Panginoong Yesus upang magbigay sa kanila ito ng pag-asa, upang magkaroon sila ng bagay na kung saan ay pangahawakan sa buhay habang naririto sa lupa. Kailangan marinig ang salita ng Diyos. Kaya nga yung mga witnesses dapat lumitaw. Ihayag nila yung salita ng Panginoon. Hallelujah. Merong mga bad confession na kung saan ay lumitaw sa panahon ng Panginoong Yesus. At ang una diyan ay si Judas. Pag binasa natin in Matthew chapter 26, verses 14 to 16, ano po yung nakalagay po doon? Imagine niyo, kasi itong si Judas, ang lahi po nito ay zilot. So, ibig sabihin, itong mga zilot, hindi lahi, kundi
siya ay isang religious movement na kung saan kabilang doon sila, Judas Iscariot. At may ka-split yan eh. Ang ka-split niyan ay yung tinatawag na Sicari. Sicari yung Sicari. Sicari. Ito yung mga taong merong dala-dala laging mga dagger. Amen? Ibig sabihin, ito yung mga rebelde. So, yung Zealot, ito yung isang movement, political movement, na kung saan ino-oppose nila yung Roman Empire. Kasi ayaw silang bigyan ng kalayaan. Ibig sabihin, pine-pressure talaga sila ng batas ng Roma. Kaya lumitaw itong mga ganitong klase ng mga tao, movement na to. At si Judas ay known na galing sa Zealot movement. So, ibig sabihin, nung nakilala niya ang Panginoong Hesus, nagkaroon siya ng pag-asa na mayroong magaganap, mangyayari, pagbabago sa bansang Israel. Kasi during that time, nang si Jesus ay nag-appear, di ba, ang mga tao ay nasa hindi maayos na kalagayan. Pine-pressure ng batas ng Roma. Kaya yung kalayaan, talagang nais nilang maranasan yan and hoping one day na merong isang Messiah, merong isang Savior na siyang magliligtas sa kanilang kalagayan. Na siyang magro-rule. Kasi inihula yan eh, di ba, sa Isaiah. Na merong isang bata na ipapanganak na yung good governance ay kanyang isusulong. Ang Panginoong Hesus yun eh. Amen? Siya yung sinasabi doon sa Isaiah, sa prophecy. So nagkaroon ng fulfillment nung siya ay, di ba, bumalik siya sa Jerusalem. At doon sa entrance niya sa Jerusalem, maraming mga taong sumalubong sa kanya. At winawagayway yung kanilang mga palaspas. Amen? At sinasabi nila, Hosanna, Hosanna in the highest. So ibig sabihin ng Hosanna, may ibig sabihin po yun. Ang ibig sabihin ng Hosanna ay, hallelujah, ito ay may kinalaman po doon sa freedom. Amen? Save now. Amen? Ligtas mo kami. O ibig sabihin, yun ang sinasabi nila habang pumapasok si Jesus sa Jerusalem. Ligtas mo kami. Ligtas mo kami. Naniniwala kami sa iyo. Naniniwala yung mga tao na siya yung Messiah na hinihintay nila. Hallelujah. Kaya, nagkaroon talaga ng movement doon sa lugar na kung saan kanyang pinuntahan. Na kung saan ikinabahala ng mga high priest. Kasi their teaching ay parang hindi matalab sa buhay ng mga tao. Bagamat known nila yung Torah, known nila yung Pentateuch. Amen? Alam nila yun eh. Alam nila yung batas ng Israel. Pero bakit yung teaching ni Jesus nung kanilang imbestigahan si Jesus, hindi naman ito aral na katulad nila. Amen? Hindi naman ito nanggaling sa mga mahuhusay na school para makapagturo ng ganito. Amen? Kaya, dahil nawawalan na sila ng follower, amen, so meron silang hakbang na ginawa. Ano yung hakbang na kanilang ginawa? I-charge si Jesus ng, kanina binanggit ko po yung sedition at saka ng treason. Hallelujah. Kasi malibang magpatunay na yun ang kanyang ginawa, tsaka lang siya ililitisin doon sa Sanhedrin. And then after that, ilalagay siya doon sa trial court ng Roma. Kaya yung bagay na yun ay nakita natin na kung saan ginamit si Judas Iscariot. Hallelujah. Nakipag-connect siya doon sa high priest. Kasi hindi nila pwedeng hulihin si Jesus ng maraming tao. Baka kuyugin sila ng maraming tao, maraming followers of Jesus during that time. Kaya hindi siya pwedeng hulihin ng daytime. Kaya tinatanong ng mga high priest, ano ang mga activities nyo? At nakakita ng isang pagkakataon si Judas Iscariot na pwede niyo siyang puntahan doon saan? During the time ng prayer. Doon sa Garden of Gethsemane. Ang hudyat, kung sino yung aking hahalikan, yun ang inyong huhulihin. Ano katumbas? 30 pieces of silver. Naganap yung hula doon sa Old Testament. Amen? 30 pieces of silver. Pero ibig sabihin, hindi naman gusto rin yun ni Judas.
Kasi during that time, nung siya nakipagkunay doon sa high priest, siya ay inspired ng devil. Hallelujah. Amen. Kasi bakit? Sumama siya eh. Di ba? Sa grupo ng Panginoong Hesus. Kaya niya nagawa yung bagay na yon, amen, pag inalam natin yung kanyang buhay, sugaron siya eh. Nagagastos niya, nagagamit niya talaga yung pondo ng kanilang ministry. Kaya, yun lamang ang tanging dahilan, paraan, para maibalik niya yung kanyang mga nagastos. Kaya, binitray niya si Jesus sa pamamagitan ng 30 silvers, 30 pieces of silver. Hallelujah. Kaya, nung hinalikan niya si Jesus, doon sa Garden of Gethsemane, agad dinala siya sa Sanhedrin. Amen. Bawal yun. Ibig sabihin yung high priest, amen, nilabag din yung kanilang batas. Dahil talagang gustong-gusto talaga nila na maalis na sa landas sila ang Panginoong Hesus. Kasi nawawala na sila ng followers. Kasi yung teaching nila hindi na masyadong pinapakinggan ng mga tao. Kasi nire-rebuke sila ng Panginoong Hesus eh. Amen? Nagtuturo kayo ng mga bagay na kung saan mabuti para sa mga tao. Sinasabi niyo mabuti ang mga bagay na batas. Pero inyong mga daliri, hindi niyo mailiko para gawain yung inyong mga tinuturo. So, ibig sabihin, i-insult, nasasaktan yung mga high priests. Doon sa itinuturo ni Jesus, sa sinasabi sa kanila. Kaya wala silang ibang pwedeng gawin na paraan para ito'y mawala sa kanilang landas, maliban na ito ay patawan nila. Amen? Ng anumang uri ng charge. Yun nga, kaya napagpasyahan nila, nag-hired sila ng mga false witnesses. Amen? Kaya during that time na ito'y nasa Sanhedrin, may mga false witnesses na kung saan ay lumitaw doon. Para i-charge, may mga nagpatotoo ng mali. Na ito raw, si Jesus na ito ay wawasakin ng templo. Oh, imagine mo yun. Sinasabi naman niya, hindi naman literal, sinasabi niya siya. Amen? Na yung siya, mamamatay siya. And after 3 days, ito ay mabubuhay. Di ba? Sabi niya, ang templong ito ay mawawasak. Walang batong matitira dito. Oh, iba, yun ang sinabi niya eh. Amen? So, yun ang ginamit ng mga false witness na kung saan hinire ng mga high priest. Para malagyan ng accusation itong Panginoong Hesus para ilagay doon sa trial court ng Roma. Ibig sabihin talagang grabe ginawa ng mga religious leader sa Panginoong Hesus. Amen? Could you imagine, religious leader. So, ibig sabihin, si Judas, ay nagkaroon ng bad confession, nagkaroon siya ng false witness kung sino ang Panginoong Hesus. Pero nung siya'y nahimasmasan, mga kapatid, pinagsisihan niya ng lubos yung kanyang ginawa. Bakit ko nagawa yun? Alam kong inosente ang Panginoong Hesus. Alam kong mabuting tao ang Panginoong Hesus. Alam kong may pag-asa sa Panginoong Hesus, sa leadership ng Panginoong Hesus. O di ba, ang kalaban niya dapat yung Rome eh. Pero nangyari, amen, ikinatwa niya yung kanyang leader. Inilaglag niya yung kanyang leader. Hallelujah. In our generation today, hallelujah, what kind of confession, what kind of testimony ang dapat nating ipakita sa mga tao? Amen? We are not after sa mga bagay na kung saan ay parang bribe na ibibigay nila sa atin para yung truth ay hindi marinig. Yung truth ay ma-cover up. Amen? At ang marinig ay yung mga maling bagay na kung saan ay maririnig ng mga tao. Meron pa, from bad confession into good confession, like Jesus, si Peter. Amen? Sinabi na ng Panginoong Jesus kay Peter. Pero ito rin yung nagsabi kay Jesus, na hanggang kamatayan. Di ba? Sinabi niya yun eh. Bago sila pumunta doon sa Gethsemane, nung sila nag-Passover eh. Sinabi niya, hindi dapat maganap sa iyo yan. Amen? Over my dead body. Oh, amen? Dahil matapang si si Peter. Kasi si Peter, ang ibig sabihin ay Petros. O, ang tawag yan, Petros, small stone. At rin yan, kasama rin yan
sa movement, zealot din yan kasi. Aside sa pagiging fisherman, zealot din kasi siya. So, nakakita siya ng hope sa Panginoong Jesus, kaya sumunod siya sa Panginoong Jesus. Amen? So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng bad testimony. During the time nung siya nasa Sanhedrin, sinabi ng mga tao, ng mga soldiers, "Oh, di ba kasama ka ng taong yun?" "Ah, hindi yan, hindi yan." Hindi ko sinabi yan. Hindi lang once, hindi lang twice, kundi thrice. 3 ulit niyang kinatuwa ang Panginoong Jesus. Hindi naman pwedeng tawag ito, hindi niya pwedeng hindi aminin yun kasi may punto siya Galilean siya yung lugar na yun, iba ang salita doon. May tono salita doon. Kaya alam na kasama siya noon. Pero hindi niya inamin. 3 ulit niyang kinatuwa ang Panginoong Jesus. Could you imagine that? Amen? Mga taong kasama ng Panginoong Jesus. Pero sa panahon na nagkahulihan, sa panahon na kung saan nangyari yung sinasabi ng Panginoong Jesus, itong mga taong to ang bumitaw sa Kanya. Hallelujah. Kaya in our generation today, what kind of testimony? What kind of confession ang dapat mong isulong? You must fight the good fight of faith. Manindigan ka sa totoo. Manindigan ka doon sa bagay na sinabi lang ng Panginoong Jesus. Yun ang panghawakan mo. Do not please other people. Do not please yung mga big crowd para lamang ikaw ay hangaan kung ano man. Kundi sabihin natin ang katotohanan sa kanila. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya. Pero sa bagay na yon, mga kapatid, hallelujah, nung nangyari na, naganap na, di ba, naparusahan ng Panginoong Jesus, hallelujah, after 3 days, di ba, namatay na siya, pinapos sa krus, o dun sa John chapter 21, amen, nag-appear ang Panginoong Jesus, at nagkaroon ng panunumbalik si Peter. Hallelujah. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, 3 bagay. Do you love me? Amen. Doon sa tinura ng Panginoong Jesus, unang sinabi niya, do you love me? Tend my lamb. Pangalawa, do you love me? Feed my lamb. Pangatlo, do you love me? Feed my sheep. Why? Sinabi na rin ni Jesus sa kanya, nakita na kita, Peter. Hinihingi ka sa akin ng devil. Amen? Hinihingi ka sa akin ng Satanas. Pero ipinanalangin kita na ikaw ay huwag manghina. Bagkus ikaw ay lumakas. At kapag ikaw ay lumakas, pakakainin mo at aalagaan ang aking mga tupa. Hallelujah. Amen? Kaya doon sa Book of Acts, after ng karanasan nila ng Pentecostes, hallelujah, siya yung first, hallelujah, first evangelist na kung saan ay nanindigan at nangaral ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Ipinangaral niya yung repentance. Hallelujah. Talikdan niyo ang inyong mga lumang buhay, ang inyong mga kasalanan. Hallelujah. At tanggapin niyo ang Panginoong Jesus. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, ibig sabihin, from bad confession, nagkaroon siya ng good confession. Why? Kasi, mas nakilala ni Peter, hallelujah, kung sino ang Panginoong Jesus na kasama niya noon. Hallelujah. Si Saul, amen? Pag binasa natin yung Acts chapter 8, verse 3, amen? Ano po yung binabanggit doon sa Acts chapter 8, verse 3? Diba siya yung naging dahilan para yung mga believers of Christ ma-dismantled, mga kalat. Kasi ginamit niya yung kanyang kapangyarihan as governor. Kaya during that time, again, mababanggit ko ito, yung Christianity during that time ay illegal religion. Kaya, syempre, illegal, huhulihin talaga niya. Kaya, ginamit si Saul sa bagay na yun. Hanggang sa siya nagkaroon ng nagkaroon siya ng encounter with Christ. Na siya ay going to Damascus sa chapter 9. Kaya yung chapter 9, 20 hanggang 23. Hallelujah, praise God. Chapter 9, verses 20 to 23. Ano po binabanggit po doon?
Immediately he preached the Christ in the synagogues that he is the Son of God. Then all they heard were amazed and said, "It is not you destroyed, and those who called on his name in Jerusalem, and has not come for that purpose, so that he might bring them bound to the chief priests. But Saul increased all more in the strength and confounded the Jews who dwelt in Damascus, proving that Jesus is the Christ." So ibig sabihin, from bad confession, amen, into good confession. Kung siya'y makakilala sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Kaya during the time na si Jesus ay nandun na sa court ng Roman, amen, under ni Pontius Pilate, sinasabi niya, hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Kung ano na sinasabi, sapat na yung mga nagsasalitang ito. 2 witnesses, o meron pang mga more than witnesses pa. Hindi mo ba ipagtatanggol ang sarili mo? Actually, pinipigilan na siya ng kanyang asawa dun eh. Huwag mong hahatulan yan ng kamatayan. Kasi pinakita na sa akin ng Panginoon na ang taong yan ay righteous. Ibig sabihin na trouble yung pinaka-asawa ni Pontius Pilate. Pero hindi pinakinggan ni Pontius Pilate. Pero siya mismo, alam niya na wala namang kasalanan. Hindi pwede blasphemy. Ang katumbas na nito, death sentence, crucifixion na. Hindi pwede. Kaya para iligtas yung kanyang sarili, ang ginawa niya, okay, kasi magpapass over eh. Meron sila doong kultura na may palalayaing kriminal. So, pinatawag niya si Barabas. Ang dahilan po ni Pontius Pilate, kaya inilabas si Barabas, sino ang pipiliin yung maging malaya para madaling makapamili? Kasi alam nila, si Barabas ay kriminal, murderer yun eh. Amen? Makapamili na agad yung tao. Pero, unexpectedly, nung tinatanong niya, okay, papipiliin ko, sino palalayain dito? Kasi alam niya innocent si Christ. Innocent ang ating Panginoong Jesus. Pero during that time, sige, pumili kayo. Sino ang pipiliin nyo? Napapalayain. Alam niya, napipiliin ng tao si Barabas. Kasi murderer eh. Ito, wala pa namang crime na ginagawa eh. Alam niyo, nagulat siya. Sinabi ng mga tao, si Jesus, i-crucified. I-death sentence yan. Crucifixion. Imagine mo. Kaya anong ginawa niya? Nagbugas siya ng kamay. Sabi niya, bahala kayo kasi natatakot din siya eh. Amen? Maghahabok yung mga tao, baka kuyugin din siya. Kasi galit na galit. Why? Inspired by the high priest, the scribes, and the elders of the city, yung mga tao. Grabe. Hallelujah. Fighting a good fight of faith, kinakailangan po na manindigan tayo sa totoo. Our generation today needs the truth. Amen? Kailangan. Hallelujah. Kaya nga, ngayon meron nakikita tayo na dapat yung paglilingkod, lahat ng dapat na ginagawa ng mga tao, pawang totoo. Amen? Hindi pwedeng mapagkunwari. Hindi pwedeng nang piplis lang ng mga tao. Hallelujah. Kaya sa pangyayaring naganap na iyon, nakita niya talaga yung mga tao pumapabor sa mali, hindi sa katotohanan. Even in our generation today, amen? Marami nag-iinsulto. Nasaan ang Diyos nyo? Kala ko ba nagpapagaling ang Diyos nyo? O bakit hindi siya bumaba? Pumunta siya sa mga hospital para puntahan yung mga taong may mga karamdaman. Pagalingin niya. O bakit inalaw niya to? Kung siya'y mabuti at mapagmahal na Diyos. O diba? Maraming insulto na tayo naririnig. Pero alam natin ang totoo. Amen? Kaya isulong lang po natin ang katotohanan. Hallelujah. Pangatlong bagay na nakapaloob po doon sa how to fight the good fight of faith is what? Keep His commandments. Verse 14. That you keep this commandment without spot, blameless until the Lord Jesus Christ appearing. Hallelujah. So napakahalaga mga kapatid. After ng good confession, magkaroon tayo ng keeping His commandments. Ibig sabihin ng keep is what? Obey the commandments of God sa buhay ng bawat sa atin. Hallelujah. In John chapter 14 verse 15, ano po ang binabanggit dito ng Panginoong Jesus? If you love me, keep my commandments. Kung mahal natin ang Panginoong Jesus,
susundin natin ang kanyang utos. Hallelujah. Kung masunurin tayo sa batas, sa kung saan man meron, mas higit tayong dapat maging masunurin saan? Sa batas ng Diyos. Mas maging masunurin tayo sa Panginoong Jesus. Kasi kung susundin natin ang batas ng Panginoon, pinapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon. Maraming tao nagsasabi mahal niya Diyos, pero ayaw sumunod sa batas ng Diyos. Amen? Kung mahal natin ang Diyos, dapat sumusunod tayo sa kanyang mga utos. 1 John chapter 3, 23 hanggang 24, and this is His commandment, that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another, as He gave us commandment. Now, he who keeps His commandments abides in Him, and He in Him. And by this we know that He abides in us by the Spirit whom He has given us. Kaya kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, hallelujah, magmamalasakitan natin at mamahalin natin yung ating kapwa. Kahit ginawaan tayo ng masama, kahit very painful yung kanilang ipinapakita sa atin, kahit false testimony pinapakita nila sa atin, amen? Yung ating pinapakita natin sa kanila ay totoo. Dahil tayo nagmamahal sa Diyos, minamahal natin sila. Pagmamalasakitan pa rin natin sila. Imagine natin yung mga tao inaccuse si Jesus, pero yung kamatayan ni Jesus, sino ang beneficiary? Tao. Amen. Yung mga nag-accuse sa Kanya, yung mga nagbintang sa Kanya, sila yung mga beneficiary. Hallelujah. Amen. Yun ang kahalagahan na kapag ang utos ng Diyos ay sinunod natin sa ating buhay, pinapatunayan natin na mahal natin ang Panginoon. In Deuteronomy chapter 6 verse 25, then it will be righteousness for us if we are careful to observe all these commandments before the Lord our God as He has commanded us. Kaya nga po sa batas na meron tayo sa lupa, amen, na sinusunod po natin, merong higher din eh. Yun nga po yung batas ng Panginoon. Sa batas ng Panginoon, patas. Amen. Walang discrimination. Hindi pwedeng mag-practice ang Lord ng injustice na ginawa sa Kanya. Siya nakaranas nun eh. Amen? Ginawaan siya ng injustice. Pero hindi siya nag-revenge. Bagkus ang ginawa niya ay mabuti. Tama. Hallelujah. Kaya sinasabi dito ng Panginoon, then it will be righteousness for us if we are careful to observe. Kaya napakahalaga na malaman natin ang salita ng Panginoon, ng mga bagay na nakapaloob po dito. Napakahalaga. Even in our tough times, hallelujah, yung promises of God, amen, yung commandments of Him ang pwede nating panghawakan. Na kung saan, immovable. Ito lang ang hindi matitinag. Lahat ng bagay sa daigdig matitinag. Hallelujah. Ano lang hindi matitinag? Ang salita ng Diyos. Heaven and earth will pass away, but my word still remains. Amen. Kaya, napakahalaga na yung kanyang mga utos, yung kanyang mga salita, ay bigyan natin ng pagpapahalaga at sundin natin sa buhay natin habang tayo naririto sa lupa. Psalms 19 verse 8, ano po sinasabi dito? The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. Kaya habang sinusunod mo ang salita ng Panginoon, hallelujah, yung puso mo nagagalak. Kapag ang puso mo nagagalak, maayos ang, outcome ng iyong buhay. Hallelujah. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Kaya ang nakikita mo, amen, hindi mga pangit. Amen? Hindi mga bagay na kung saan ay ikaw awasak. Ang nakikita mo, brighter future, brighter tomorrow. Amen? Kasi why? The statute of the Lord are right, rejoicing the heart. Masaya ang puso. Pag masaya ang puso, yung buhay malakas. Amen? At nagagawa niya yung mga bagay na kung saan hindi lang pleasing sa tao, kundi pleasing sa Diyos. Kaya yung buhay niya nagiging pagpapala sa marami. Hallelujah. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Kaya nga yung perspective natin nababago. Amen? Hallelujah. Na nagkakaroon tayo ng brighter tomorrow, yung ating pong tinitignan na kahit nasa ganitong mahirap na sitwasyon, ang nakikita pa rin natin, hindi, pagtatagumpayin ako ng Panginoon.
hindi mangyayari ang plano ng Diyos sa akin. Amen? Hallelujah. Again, doon sa Ecclesiastes chapter 12, 13 hanggang 14, sabi dito, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is man's all, for God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Bakit sinabi ni King Solomon na mahalaga, amen, yung fear God and keep His commandments? Why? Kasi may pagsusulit, mga kapatid, ng buhay. Hallelujah. Ang buhay natin matatapos sa buhay natin dito sa lupa. Haharap tayo sa hukuman ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. Kung yung tao walang takot sa Diyos at hindi susundin ang utos, haharap pa rin siya sa hukuman ng Diyos. Amen? Hallelujah. At ipagsusulit niya yung kanyang ginawa dito sa lupa. Kaya, ang matalinong pagpapasya, sabi ni Solomon, hallelujah, is what? Fear God and keep His commandments. Why? Kasi nga, for God will bring every work into judgment, including every secret. Mabuti man yan, ginawa mo, hindi alam ng marami, God knows that. Amen? One day, pagharap natin sa Lord, isusulit natin yun. Amen? Hallelujah. Kaya napakahalaga, mga kapatid, na sundin natin ang ipinag-uutos ng Diyos sa buhay natin habang tayo ay naririto sa lupa. In conclusion, tatlong bagay, mga kapatid. Lay hold on eternal life, having good confession, and keep His commandments are the keys on how to fight the good fight of faith. Hallelujah. Yun ang sinabi ni Paul kay Timothy. Mas maganda na ang bagay na ito ay maging panuntunan mo sa buhay. Lay hold on eternal life, having good confession in the front of many witnesses, and keep His commandments. Para manatili tayo blameless, manatili tayong pure, manatili tayong righteous in the sight of God. Hallelujah. Magagawa po natin ito sapagkat ang Diyos ang kasama natin sa buhay. Kaya anuman ang kinakaharap po natin, hallelujah, mga kapatid, again, mananalo tayo sa battle na ito. Why? Because God is our Emmanuel. He will never leave us nor forsake us. Amen? At sinabi niya, hallelujah, be of good cheer, I have overcome the world. Amen? Magkaroon tayo ng may encourage tayo sa buhay na ito sapagkat napagtagumpayan na ng Panginoon ang daigdig na ito. Ganon din tayo. Amen? Habang tayo ay sumusunod sa kanyang kalooban, magkakaroon tayo ng tamang laban. At sa laban na ating kinakaharap, mananalo tayo sapagkat ang Diyos ang siyang lalaban in our behalf. Amen? Hindi natin kaya yung maraming bagay, lalo ngayon. Amen? Maraming bagay tayong kinakaharap, parang mauubusan tayo ng lakas, parang mauubusan tayo ng mga resources, pero tandaan natin, hallelujah, kapag ang Diyos ay nasa panig mo, sino ang laban sa iyo? Amen. Kaya ini-encourage ko po ang bawat sa inyo, hallelujah, fight the good fight of faith. Hallelujah. Let the name of Jesus be glorified in your life, in the life of your family, in the life of your clan, in the life of the church, in the life of the community, sa buhay natin bilang mga mamayang Pilipino. Amen. Namamayan dito sa ating pong bansang Pilipinas. Niniwala po tayo ng Diyos, hallelujah, ay sinasamahan tayo sa laban po natin ito. Amen? Fight the good fight of faith. Let us pray. Heavenly Father, we glorify your name. Hallelujah. Dagdagan mo po kami ng lakas. Dagdagan mo kami ng mabuting panuntuyan. Kaya mo po na pahalagaan namin yung lay hold on eternal life. Magkaroon kami ng good confession in the eyes ng maraming mga witnesses, Panginoon, sa amin pong paligid. And kami po ay ikikip namin ang iyong commandments
Panginoon, upang kami po ay manalo sa anumang pong labanan na amin pong kinakaharap sa buhay na ito. Ingatan mo po ang bawat isa, patnubayan mo po ang bawat isa, gabayan mo po ang bawat isa. Balutin mo kami ng iyong proteksyon, ng iyong dugo, O Diyos, hallelujah, makapangyarihang Panginoon. Patuloy namin i-declare na ito ay may kapangyarihan, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay iiwas, Panginoon, O Diyos, anumang pong contamination ng anumang virus meron po sa amin pong panahon ngayon. Hallelujah. We glorify your name, Lord God. We acknowledge you, mighty Holy Spirit, na gumagawa sa amin pong buhay dito sa lupa. Lord, amin pong haharapin ang aming, Lord God, ang aming pong kinakaharap na ito, Panginoon, with confidence sapagkat kasama ka namin. Hallelujah. Magkakaroon kami ng fight, the good fight of faith, Lord God. Hallelujah. At kami po ay nagdi-declare, Panginoon, ang victory sapagkat ikaw ang kasama namin. All the glory is yours, all the power is yours, all the honor is yours. In Jesus' most precious name, Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid. Hanggang sa muling pagkikita natin. To God be all the glory. In Jesus' name. Amen. Amen.